Tumawag kami sa Agriculture Department. Kayo'y tinawagan kamo. Ano ang naging ugnayan ninyo at kailan? Sir, nung ano po, nung tumawag po kayo sir kay Sir Asik Arnel po sir, nagpadala po si Sir Asik ng tauhan mula sa Dar region sa Baguio po sir. Sa DA, sa Tapos DA region. ay Okay. oo sir pala, Oo. Tapos pinuntahan po nila ako at sinabihan po akong mag-register po ako ng dun sa RSBSA. Okay. Opo, yan pang sinabi sa akin na kailangan pong mag-register ako para kung may tulong po na manggagaling sa gobyerno, may isasama po daw yung pangalan ko. At saka sinabihan po nila na sasabihan yung kadiwa po sir para sila po mismo ang kukuha sa gulay ko. Okay. At pagkaraan po ng isang linggo, may tawag po sa akin mula sa kadiwa at nagpa-ani po sa akin ng 5,000 sana na kilo ng repolyo, pero humirit po ako at ginawang 6,000. Kaya po kahapon po, pinadala nila yung truck nila at kinargahan po namin ng 6,000 kilos na repolyo po. Binayaran ng 10 piso bawat kilo po sir. Okay, sige. Nakapagparehistro ka na ba doon sa binabanggit nila? Hindi pa po sir dahil nagtanong ako sa kanila sir kung sino ba talaga ang magrehistro? Ako ba mismo na lot owner o yung mga lot worker po, sir? Sabi nila, dalawa hong kategorya, may lot owner at may lot worker. Kaya po tinawagan ko yung mga kasama ko, pumunta kami kahapon, kumuha kami po ng form para po mag-fill up at may sasama po ang aming mga pangalan sa RSBSE po, sir. Opo, sige. Kami din po gagawa din po ng kaparaanan para maunawaan po yung mga prosesong yan. Ngayon, Romeo, yung 6,000 kilos, 10 piso per kilo, yung presyong yun, lugi pa kayo doon, di ba? Lugi pa po, sir. Lugi po. Dahil po nung hinarbis po namin yung 6,000 kilos na yan po, sir, yung mismong sasakyan ng kadiwa po, hindi makakarating sa mismong taniman po, sir. Kaya kumuha din ako ng mga tao na umani po sa aking mga gulay at ikinarga namin sa truck dahil kailangan po 4x4 na truck po ang kailangang kargahan. Kaya kinargahan po namin yung truck mula taniman po hanggang po sa highway at isinalubong namin sa truck ng DPWH po na kinargahan ng kadiwa po, sir. Oo. Di ba nung huli nating usapan, para kamo kahit papaano maibalik ang puhunan sa inyo, dapat 20 pesos per kilo? Tama po, sir. Oo. Pero yung 20 pesos po yan, sir, kasama po yung mga farm inputs, yung mga abono po hanggang po sa farm expenses po hanggang Baguio po, sir. Ayun, yun yung 20 pesos. So, sa 10 Opo, piso, sabi mo nga, hindi na baling lugi, pero kahit papaano nabawasan ang lugi ninyo. O tama po, sir, dahil para pong naibawas na dyan po yung ibang farm po yun, yung transportation po at saka yung gastusin po sa trading post na mga packing materials po, sir. Okay, sige. So 6,000 kilos, 10 piso, that's 65,000 pesos. Hindi po, 60,000 po, sir. I'm sorry, 60,000 pesos. Okay, meron pang natitira dyan na hindi mo inaani. Gaano karami pa yan at hindi ba nabubulok yan? Sir, yung iba po na over na pumuputok, nabubulok yung iba. Pero may natira pa po, sir, dahil na nung inani po namin yung 6,000, kunti lang yung pinag-anihan namin kaya may umabot pang mahigit 25,000 kilos po na natitira, sir. Yan nga po ang sinasabi ko sa kadiwa na kung po pwede po sana ibalikan nila para naman po makuha lahat yung aking pananim, sir. Para po mabawasan ang aking pagkalugi. Anong sabi ng kadiwa? Sabi nila po, sir, tingnan natin next week po. Okay. Sabi nila, sir. Oo. Maliban ba sa iyo, Romeo, meron ba bang mga kapwa mo na mga nagpapatanim at nagtatanim na walang kadiwa na remisponde o nabulukan na ng kanilang produkto? Marami po, sir. Marami dahil batay sa aking pakiusap, istorya namin sa driver ng highway,
ay ng DPWH na driver ng truck, Mm-mm. meron daw nakapila na mga farmer na babalikan nila mga 40,000 kilos daw, sir. Mhm. So meron pa, oo nga, meron pa ding mga nakaabang kasi nga ako naintindihan ko naman baka yung pondo ng Kadiwa limitado kaya din kahit papaano naambunan tayo. Sige, so Opo, sir. so itong 25,000 kilos mo na ito, sa iyo sa 10 pesos pa rin ba ang benta mo dito? Wala, sir, eh. Yung Kadiwa lang po ang namili ng 10 piso. Pero pagka aanihin ko po to, wala po, sir, wala. Baka 3 piso, 5 piso po Ang bili, ang kuha. ang kung Opo, sir. sakasakali. Dalhin ko pa sa trading po siyan, sir. Yung Oo. sa presyong 5 piso. Oo, ihahatid mo pa. Ilang kilometro Opo, ba? sir. Opo. Ilang kilometro mula diyan sa Bugya sa taniman mo hanggang doon sa trading post? Abot po yan ng mga 120 kilometers po, sir. 120 kilometers. Ngayon, maliban diyan, meron ka pang ang labor, ano? Dito nga sa iyong Opo, sir. dito sa iyong mga gastusin na ito. Yung kalsada, kamo, rough road, kailangan 4x4. Hindi, ano yan? Hindi ba yan farm to market road? Sir, yung farm to market road po yan, sir, pero hindi na siminto lahat. Hindi pa naayos. Hindi pa naayos po, sir. Opo. Bato-bato pala paso. Alam mo, Bato-bato pa lang po, sir, at saka putik, maputik. alam mo, Romeo, tayo magkilala siguro mga 15 taon na. Magmula Tama po, sir. Tama. mula nung napuntahan ka namin dyan. Oo, yung problema nyo na yan dyan sa farm to market road, yun pa rin yun? Sir, may nasiminto po na mga mula nung nakakilala tayo, sir, siguro may nasiminto na 2 kilometro, sir. Oo. Opo. Pero ilang pang kilometro na titira? Yung mula po sa aking farm, sir, yung mula sa aking farm po, sir, yung hindi po nasiminto, mga mahigit 1 kilometer po, sir. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.